morning sa ating lahat. Hallelujah! Kamusta yung ating Christmas celebration? Yan. Bago tayo mag-start ng ating pag-aawitan para sa Panginoon, umikot muna tayo at batiin natin ang bawat isa ng Happy New Year! Bless and Happy New Year sa bawat isa. Kamustahin natin. Yan. Yan. Kamustahin natin. Hug natin sila. Happy and blessed New Year sa ating lahat. And let's be thankful sa ating Panginoon, sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Thank you, Lord. Simula ng unang taon, unang buwan, itong taong 2024, ang kabutihan niya ay talagang wala tayong masabi. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Thank you, Lord. Ayan. Sige. Inikot tayo. Yan. Ihanda na natin yung ating mga puso para purihin ang ating Panginoon. Let's give glory to the Lord. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of his robe fills the temple, and we cry out highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Come on, church. Lift up your hands. Open the door. Let the King of glory come in and forever be our God. Thank you, Lord. Great is the Lord God Almighty. You are great, God. Great is the Lord on high. The train of his robe fills the temple, and we cry out highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son. Come on, church. Glorious Son. Lift up your hands. Open the door. Let the King of glory come in and forever be our God. Lift up your hands. Open the door. Let the King of glory come in and forever be our God. You are holy and great, God. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Glory to the risen King. Glory
God. Come on, church. Let's sing Holy is the Lord. Holy is the Lord God Almighty. Yes, you are. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your hands, open the door, let the King of glory come in and forever be our God. Lift up your hands, open the door, let the King of glory come in and forever be our God. And forever be our God. And forever be our God. Hallelujah! Let everything that has breath praise the Lord. Sabi sa Psalms 150 verse 6. Lahat tayo ay may buhay, kaya lahat tayo ay magpuri. Praise Him in His sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. All the earth praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. Whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west and the north to south, let everything that has breath
Praise you, Jesus. Thank you, Lord, for all these years. Hallelujah. Sa umagang ito, pasalamatan natin ang ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan na naranasan natin sa kabuuan ng taon na to. Kahit na tayo ay patuloy na nagkakasala at nagkukulang, yet ang goodness ng Panginoon ay nandiyan sa atin. Let's be thankful, grateful, and praise Him sa ating buhay. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath
surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. You're the name above every name. By your name we are healed. Every name, your name breaks strongholds. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus. Every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like
a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Come on, church. Shout Jesus. Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing. You are great, How God. great Is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Your name is Jesus. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great
is our God. Come on, church. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You are great, God. Come on, church. Let's sing from our hearts. Hallelujah. Oh, we are thankful. You are good, God. Yes, Lord. We are so thankful and grateful, Lord God, for all the things, Lord God, na ginawa mo sa aming buhay. For this year, Lord God, at sa matatapos na taon na ito, Panginoon. Lord, we are continue to worship you, to glorify you, Panginoon. Lord, at sa bagong taon na haharapin namin, Lord, umaasa kami at patuloy na pangahawakan namin ang pangako mo sa bawat isa na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan, Lord God. Tunay na napakabuti mo at wala kang katulad. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng ito'y para sa iyo. Lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Kamusta po ang bawat isa? Happy New Year po everyone and Merry Christmas and Happy New Year po. So last Sunday po ng taon 2024 and tunay nga po no, yung inawit natin that the Lord is so faithful sa buhay po natin. The Lord is so gracious po sa buhay natin. And mga kapatid, before we go to our tithes and offering, I just wanted to share some realization sa buhay ko po, sa buhay po natin, sa buhay po namin. So, may mga times or may mga panahon na nasa mountain season tayo ng buhay natin and nasa valley season po tayo ng buhay natin. Dumarating din po sa time na yon na parang pakiramdam natin, lahat meron tayo. And dumarating din po sa punto ng pakiramdam natin is parang walang-wala tayo. 2024 have brought so much learning po sa atin. Whether that financially, sa health po natin, but through the ups and down po ng buhay po natin, but through nung mga struggles, ng victory, ng hardship, ng mga successful natin, andun po yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay po natin. Andun po yung pagkilos niya sa buhay natin. Yes, there are times na hindi natin nararamdaman yung pagkilos ng Lord sa buhay natin. But through our steps, no, the Lord is with us. Sometimes the Lord carries us sa mga hardships ng buhay natin na hindi natin inakala na mapagtatagumpayan natin, na hindi natin inakala na
magpupush through po tayo. So, yung Panginoon po natin is talagang napakabuti sa buhay po natin. And regardless po, no, yung kung wala po tayong matanggap na physical blessing, yung paggising po natin sa umaga, yung makita po natin yung mga loved ones po natin, is already a blessing po, no. And even po, no, yung makita po natin yung bawat isa po is also a blessing. So, mga kapatid, yung mga binigay sa atin ng Panginoon, yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, may it be maging mabuti po tayong steward or tagapangalaga po, no? Pwedeng ayan yung ikaw mag-aalaga ng pamilya nyo, ng kapatid nyo, even na church, kung sa ministry mo, let us be a good steward. And kapatid, huwag natin kalimutan na the Lord is with us kahit ano pa po yung pinagdadaanan natin. And let's claim that the 2025 is not only yung nakaupo tayo dito, but we grow spiritually, we grow mature sa pagsunod sa ating Panginoon, and we have this passion, we have this surrenderedness na piliin yung Panginoon sa bawat desisyon ng buhay po natin. Kapatid, we thank you, no? Dahil nandito po kayo, the Lord is good sa buhay po natin, and let's give our tithes and offering. Lord, we thank you, Lord God. Thank you, Lord God, for the new beginnings that you give it to us, oh Lord God. Thank you, Lord, dahil mahal niyo po kami, Lord God, that your grace abounds, oh Lord God. Thank you, Lord, for everything. We thank you, Lord God, for the 2024. Few days na lamang po, Panginoon. Matatapos na po ang taon ng 2024, but still, Lord, hindi ka po nagbabago. Tunay po, Panginoon, na tapat ka po sa inyong salita, O Lord God. Lord, as we move forward to the 2025, Lord God, may you be the center of our lives, O Lord God. May you be the center, Panginoon, sa workplace po namin, sa school place po namin, Lord God, and even, Panginoon, sa bahay po namin, sa community po namin. Lord, may your name be lifted up. May your name be glorified po sa buhay po namin. Lord, we pray, O Lord God, for the tithes and offering, O Lord God. Use this, O Lord God, for the advancement of your kingdom, and marami pa po makakilala po sa inyo. Lord God, yung signage po namin sa baba, O Lord God, may it be a banner, Lord God. May it be a refuge, O Lord God, na ikaw, ang salvation is only na nanggagaling po sa inyo, Lord God. Basta po, surrender po namin, magsusunod po kami sa inyo, Lord God, ng buong buo sa buhay po namin. Lord, we thank you, Lord God. We honor you, Lord God, and prepare our heart as we listen to your word, Lord God, and we claim the victory, O Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen and amen. Parang hindi happy. Amen. Happy New Year. Sabi mo sa katabi mo, Happy New Year. Yan. Praise God. Amen. So, tinatawagan ko po si Joyce. Asan si Joyce? Yan. Si Ray. Ray.
Ray, pwedeng tumayo? Yan. Ray, yan. Tayo lang po, tayo. Okay lang po. Yan. Si Vicky. Vicky and Biel. Biel. Sino po si Biel? Okay. We welcome you po sa CCOF family. At we love you. The church love you. Jesus loves you. Amen? Amen. Praise God. Sana po, hindi po ito yung first and last time na pupunta po kayo. Ngayon po, bisita po namin kayo. Pero pagbalik niyo po next week, kapamilya na po tayo. Amen? So muli palakpakan po natin yung Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. So, ang bilis ng panahon, no? Ilang araw na lang, New Year na. Amen? Pero mas masarap pong pakiramdam na inumpisahan po natin sa Panginoon at tatapusin po natin sa Panginoon po natin. No? Kaya po tayo nandito dahil ina-acknowledge natin na ang lahat na nangyari sa sa taon ng 2024, nandyan po yung Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Lahat na nangyari ng 2024 ay kalooban ng Diyos. Hindi man pabor sa atin, hindi man maganda sa atin, pero rest assured that God is there. Amen? Amen. Siguro ang isa sa pinakamagandang pwede nating iwan sa 2024 ay yung pong mga hindi magandang nangyari sa buhay natin. At siguro ang mas maganda po na pwede po nating dalhin sa 2025 ay yung pong ating pagpapatawad. Amen? Alam ko po, marami pong sa ating lahat, itong 2020 po, marami po tayong mga conflict, marami po tayong mga nakasamaang loob, may na-offend tayo, at na-offend natin sila. Siguro mas maganda po ngayong taon ay i-release po natin. Bago matapos yung taon, i-release po natin yung pong itong mga nangyaring ito, at mag-extend po tayo ng pagpapatawad sa bawat isa. Pwede po pa tayong tumuyo muna sandali. At manalangin po tayo. Nasa pagtatapos ng taon na ito, uumpisahan ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanyang kabanalan. Amen? So let's pray po. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat na nangyari sa 2024, oh God. Sapat ka, Panginoon, hindi ka nagbabago, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga regalo, sa mga kaibigan na nakasalamuha po namin, lalo na nung Pasko. Salamat po, Panginoon, sa mga kasiyahang na ramdaman po namin, lalo na nung Pasko. At salamat, Panginoon, sapagkat matatapos yung taon na tinatapos po namin sa presensya mo, Panginoon. Subalit, Ama, may mga pagkakataon na hanggang sa ngayon, hanggang sa kasalukuyan, ay marahil meron po kami mga unforgiveness. O kaya may nakasamaan po kaming loob at meron po kaming mga broken relationship. Lord God, inaalay namin lahat ito sa inyong paanan, Panginoon. Lord, unang-una, humihingi po kami ng tawad sapagkat meron pong relasyong nasira at meron po kaming maling attitude na nagawa, Panginoon. Lord, humihingi po kami ng tawad unang-una sa iyo, Panginoon. At pangalawa, Panginoon, ay Lord, na ma-extend po namin yung paghingi ng tawad, Panginoon, sa mga taong nasaktan po namin. O mga mahal namin sa buhay na hindi po kami okay ngayon, Lord God. Lord, humihingi po kami ng tawad sa kanila. At kung sila man, O Diyos, o sino man, Panginoon, ang nakasakit sa amin, Panginoon, hanggang sa kasalukuyan, Lord, pinapatawad po namin sila, Panginoon. Katulad ng pagpapatawad mo sa amin, Lord God. At dalangin namin, Panginoon, na bago matapos ang taon na ito,
ay naiayos na po namin lahat sa aming buhay, Panginoon. Ang aming relasyon, ang aming buhay, ang aming pamilya, at lalo tigit, Panginoon, sa iyo, Lord God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Lord, release us, Father God. I-release niyo po kami, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na ang 2025 ay maging taon ng higit pang pagpapala na nanggagaling sa iyo at breakthroughs sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo na panghawakan po namin ang iyong salita at ang iyong pangako upang ang 2025, O God, ay maging taon ng iyong mga anak, mga mananampalataya. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Sige po, palakpakan natin yung Lord. Pwede na po tayo maupo. Amen. So, ito pong linggong ito, this is our first worship service after Christmas and the last worship service of 2024. So, masarap talagang itapusin ang taon nakasama yung Panginoon. Amen? Di po masama na pumunta po tayo ng probinsya o mag-spend po tayo sa ibang lugar. Pero siyempre, higit na mas masarap na tapusin natin yung taon sa magitan ng kanyang salita. Amen? So, maganda pong attitude yan. Kaya ngayon po umaga, as I end the series, The Christ of Christmas, gusto ko pong mag-share sa inyo ano ang dapat mangyari after Christmas. Okay? Kung ano po mangyari after Christmas. Yan. Next week po, maganda po yung ating series. No? Ang tawag po ng ating series is Starting Point. Starting Point. Ano po yung matutunan natin dito? Saan tayo mag-uumpisa sa taong 2025? Tandaan po natin, very significant, very important po yung tayo ay mag-uumpisa ng tama. Amen? Sabi nga ng ibang narinig ko, kailangan tamang paa ang unang ihakbang sa 2025. Amen? Upang sa ganon, ay makita po natin yung lahat ng gagawin ng Panginoon sa buhay po natin sa taong darating. Amen? Amen. Praise God. Excited na ba kayo sa 2025? Amen? Taas ang kamay. Taas dalawang kamay. Buo pa ba lahat yan? Buo. Okay? So, wala magpapaputok, ha? Okay? Pagdating ng next Sunday, dapat itaas ulit ang kamay. Baka may bawas. Amen? Hindi po totoo na pagka nagpapaputok po tayo, umaalis yung malas. Okay? Wala pong malas. No? Lahat po tayo blessed. Amen? So kung magsa-celebrate po tayo, dapat po, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, ang pinakamasarap na celebration na pwede po nating gawin ay tapusin po natin yung galit, no? At nandyan po yung pagpapatawad. Amen? So, ngayon po, ay i-share ko po sa inyo what must happen after Christmas. No? Let me begin by hoping na sana po lahat po kayo, itong Pasko na ito ay masaya. Amen. Masaya po ba lahat? Nagkaroon po ba ng mga regalo? Nanalo po ba sa games? Sino ba yung nanalo nung nakaraan? Wow! Sino nanalo ng TV? Nandito ba? Wala ngayon? Oh, busy sa TV. Amen. Praise God. O, yung nanalo ng microwave. Microwave. Wow! Nako, talagang kailangan makatikim tayo ng mainit na sabaw. Amen. So lahat po yan, no, mga kapatid, ay galing po sa Panginoon. Amen. At kung sino man po yung nanalo, deserve po nila. At kung sino man po hindi nanalo, alam ko next year kayo naman. Amen? So meron pa po tayong anniversary, no? Marami po tayong magiging activity. At sana makasama po namin kayo sa mga outreaches. Amen. Magkakaroon po tayo ng mga feeding program, magkakaroon po tayo ng mga visitations sa Home of the Aged, sa mga orphans this year.
Amen? Paplanuhin po lahat yan ng church. At sana po, I pray din po mga kapatid that 2025 is a year in which we will serve the Lord. Yung maglingkod talaga tayo ng totoo sa Panginoon. Yung sinasabi mo, Lord, tatayo ako, maglilingkod ako sa iyo. Amen? So, I pray na lahat po tayo ay happy this Christmas and you are looking forward to a new year of blessing and breakthrough. Dapat po, pagdating po ng next year, lahat po tayo positibo. Be positive. Amen? Dapat po, meron tayong expectation na ang Diyos ay may gagawing malaki sa buhay po natin sa susunod na taon. No, i-claim po natin yan, there is something big. Kaya nga sabi sa salita ng Panginoon, forget the past. No? At expect po natin na yung darating will be better. Amen? Huwag niyo sasabihin na papasa lang yung sinasabi nilang kamalasan ngayong taon, sa susunod na taon. Hindi po totoo yan. Kasi sabi ng Panginoon, every day, babaguhin ng Panginoon yung buhay natin for the better. Amen? Ang plano ng Diyos is to prosper us and not to harm us. Amen? Iba talaga pagka meron kang relasyon sa Diyos. Sapagkat meron kang kasamang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hindi po ito relihiyon, mga kapatid. Ito po'y relasyon, no, sa ating Panginoon. At alam po natin na ang Diyos ay buhay. Kaya nga natin sineselebrate ang Christmas kasi hindi naman tayo nagsiselebrate ng birthday ng patay, kundi birthday ng buhay. Amen? And just imagine how good God is. No? Siya pa yung nagre-regalo sa atin kahit siya yung pinanganak. Amen? So, importante po sa atin na maging tama po yung ating pananaw sa 2025. And I also hope hope that you took the opportunity to speak to your family and friends about Jesus, the real reason for the season. Siguro may mga kamag-anak tayong dumalaw sa atin, nakitulong sa atin, o kaya meron tayong handa, may mga pumunta. Ang tanong ko po, na-share nyo ba si Christ? Na-share nyo ba si Kristo? Amen? Sa totoo lang po, yung mga handa po natin, siyempre blessing yan ng Panginoon, at ginagawa natin niya i-share sa iba. Amen? So, in a way, sa ating paghanda, no, ay sinishare natin yung ating Panginoon. Pero mas maganda po, na sinishare po natin ng Panginoon verbally. Amen? Yung bang sabihin mo lamang sa kapitbahay mo, mahal ka ng Diyos. O kaya magpakita ka ng magandang patotoo, no, sa mga nakapaligid sa iyo, it's already sharing the love of God to them. Amen? So sana po, mga kapatid, ang Pasko, hindi lamang po yan 25. Kung hindi every day of the year. Amen? Pero wag naman po kayong mag-greet ng Merry Christmas, August. Amen? Baka mamaya, anuhin tayo pagka malan po tayo. Amen? So, and let's also seek riches in the knowledge and practice of God's Word and His will for our life. No, sana po itong 2024, naging malalim po tayo sa salita ng Diyos. At naisapamuhay po natin ito. At ipapasa po natin ito sa 2025. Amen? Ito pong taon na natatapos na ito, di ba nagkaroon po tayo ng drive na lahat po kayo ay magkakaroon ng Biblia na libre. At hanggang ngayon po, ay yun po yung aming adhikain na bawat isa po ay magkaroon ng Biblia. Kaya mamaya po, kung wala po kayong Bible, approach lang po kayo kay Ate Ay Cuartero at humingi po kayo sa kanya ng Bible. Hindi nyo na kailangan sumagot. Amen? So, Christmas comes and Christmas goes. No? Kumbaga, sa totoo lang, tapos na yung Christmas, no? Sayang, no? Sayang. Back to normal. Yun ang dating no? And life moves very fast. Yung buhay po di ba, naalala nyo pa yung anniversary kung anong ginawa natin? No? Siguro iba sa atin, alam nyo pa kung ano yung hinanda nating ulam? No? Yung mga pagkain na pinagsalusaluhan po natin. Nung January, nung February, siguro alam pa natin kung ano yung mga nangyari, no? Sa ating buhay.
na nagpapakita lamang mga kapatid na ang buhay ay napakabilis. No? Nangyayari po yan, napakabilis. Hindi katulad, para sa mga taong blessed, no? Para sa akin po at busy sa Panginoon, maiksi yung oras. Pero sa mga tao na hindi pa niya alam yung purpose niya o kaya ninanamnan niya yung buhay niya o yung nangyayari sa buhay niya, ang araw po ay napakatagal. Okay? Saan po tayo doon? Amen? Everybody, no, lahat po tayo ay tinatapos po natin ng Christmas after 25, no? Maging yung mga bisita po natin na nasa probinsya, nag-uwian na po, tinapos na rin po nila yung Christmas, no? At ang lahat ng preparation, lahat ng excitement, lahat ng mga overspending, yung mga sobrang gastos, kasi may mga 13-month and bonus tayo, lahat po yan tapos na lahat, no? Now, ang tanong ngayon, ano po yung na-feel po natin this Christmas? No? Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, happy ba kayo ngayong Christmas? No? Maybe your Christmas was not all that you expected. Maybe it's not that happy and exciting. Nung nag-share po ako sa Pasig, sabi ko po sa kanila, maraming taong nagpe-pray, sana wag muna dumating yung Pasko kasi hindi pa kami okay ng kapatid ko, hindi pa kami stable sa trabaho, no? Ang dami-dami pa namin problema. Sana pag dumating yung Panginoon, o dumating yung Christmas, ready na kami. Pero hindi po nangyayari yung ganon, no? Pagdating po ng Christmas, whatever your situations are, haharapin mo yung Christmas ng ganon. Amen? Ang kagandahan lang mga kapatid, kung focus lang po tayo sa Diyos, no? Kung ang focus natin is the Christ of Christmas, kahit anong sitwasyon meron ka, no? Ang Panginoon po kaya niya baguhin lahat ito. No? Kung hindi ka okay, magiging okay ka on Christmas Day. Amen? So lahat po yan ay tapos na lahat, no? At ang pinakamahirap ayusin at gawin pagkatapos mo ng Christmas ay yung magligpit at maghugas at magtago ng lahat ng mga gamit na hindi mo ginagamit ng normal. Amen. Kami po kami po magkapatid ni Ana, pagdating po ng mga January, February, hanggang September, marami po kami mga plato na talagang bago. Hindi pa nagagamit, hindi pa nababasa, hindi pa nahuhugasan, hindi pa nagagasgasan yan. No? At pagdating po ng mga September, October, ilalabas na yan ng nanay namin. Kasi maghahandaan Okay? Ang ginagamit muna namin for the whole year, yung mga luma, yung mga may bungi-bungi sa dulo, yung mga yung tawag doon, yung tasa namin, talaga makita mo yung mga size ng ipin namin kung paano ito natanggal lahat. No? Pero pagdating po ng Christmas, labas lahat yan. Amen? Pati yung mga lutuan, yan, talagang hindi pa nangingitim ilalim yan. Lalabas yan. Bakit? Pasko Amen. Pero pagkatapos ng Pasko, gagamitin lang natin after a few weeks, pagkatapos po ng Pasko, ang pinakamahirap po, lilinisin mo lahat yan. Tatanggalin mo lahat ng mga madumi at pagkatapos ililigpit uli natin. Okay? Yung iba po, no, ang dami-daming pinagsasabit dun sa mga wall, may Christmas tree, may Christmas light, lahat ng mga bagay na nakatago, nilabas lahat po yan. At yan po ang pinakamahirap iligpit. Okay? So, yan po. Ano yung purpose po natin? Ba't natin ginagawa lahat ng pagliligpit? Para ang buhay po natin bumalik po sa normal. Sabihin po natin normal. Ano man yung normal sa inyo, no? Sa buhay po ninyo, sa buhay ko po, sa buhay po ng bawat isa sa atin, babalik at babalik po tayo doon after Christmas. Babalik at babalik, no? Yung ngiti natin ng Christmas, ang normal natin, medyo simangot ng konti o malungkot kasi depende po sa buhay po natin. Tama po ba yan? Amen? Ganun po magpasaya yung Pasko. Kung merong Kristo, doon sa Pasko. Kung hindi mo inaalis si Kristo, doon sa Kapaskuhan. Amen? The real reason for the season is Jesus Christ. Amen? At hanggang ngayon, sabi ko po sa mga kapatiran, dapat po hindi po natatapos
ang ating celebration ng Pasko kasi ang Diyos po ay buhay. Ang Diyos po ay kasama po natin at ang Diyos po ay hindi lamang, si Kristo ay hindi lang po Kristo ng Pasko, kundi Kristo ng araw-araw. Amen? So, ang tanong ko po muli, pagkatapos po ng Christmas, or pwede ko po masabi pala, no, na pagkatapos po ng Christmas, pwede naman po nating ipasa sa susunod na taon yung kagalakan po natin sa magitan ni Kristo for the rest of the coming year. Amen? Dapat po, wag natin basta-bastang alisin yung kasiyahan po natin ng Pasko at ipasa po natin to sa susunod na taon. At pwede po natin gawin ito, mga kapatid, no? I'm not talking about leaving the Christmas decoration all year round, no? Ako po, isa na po kami ron, ano, na yung pong aming showroom, hindi namin tinatanggal yung yung mga, ang tawag doon, garland ba yon? At nilalagyan ng mga Christmas light. So hindi namin tinatanggal yun, pinapatay lang namin yung Christmas light, pero yung decoration nandun pa rin. Pero hindi po sa loob ng bahay namin kasi pagdating po ng mga 20 or 31 o pagkatapos po ng New Year ay tinatago na po namin yun, no? So as Christians, there should be something different about us after Christmas. Dapat may nangyari, may bago sa atin after Christmas because God came to us and has never left us. Dumating ang Panginoon sa atin at nanatili po siya. Hindi niya po tayo iniwan. Amen? So, this morning, balikan po natin yung story ng pagbisita ng mga wise men from the east na naglakbay po sila para makita po si Jesus, no? Yung bagong panganak na si Jesus. And let us learn from them how to live and experience life even after Christmas. Okay na po ba yan? Amen? So kung meron po kayong Bible, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Matthew chapter 2. Matthew chapter 2, verse 1 to 12. No? Ito po yan. Ano? Sabi po rito, Jesus was born in the town of Bethlehem. Anong verse ba yan? 5. So, Jesus was born in the town of Bethlehem in Judea during the time when Herod was king. No? They asked people, where is the child who was been born to be the king of the Jews? We saw the stars and shows he was born. We saw it rise in the sky in the east and have come to worship him. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Sila po ay nung ipinanganak po yung ating Panginoong Jesus, no? Mali po yung naiisip ng ibang tao na kapapanganak pa lang ng ating Panginoon kung hindi ipinanganak na. Okay, malinaw po yan, ano? And verse 3, when King Herod heard about this, it upsets him as well as everyone else in Jerusalem. Herod called a meeting of all the leading Jewish priests and teachers of the law. He asked them where the Messiah would be born. And they answered, in the town of Bethlehem in Judea, just as the prophet wrote. Ano yung sinabi ng prophet? No? Verse 6, Bethlehem in the land of Judah, you are important among the rulers of Judah. Yes, a ruler will come to you, and the ruler will lead Israel, my people. Verse 7, then Herod had a private meeting with the wise men from the east. He learned from them the exact time they saw the star. Then he sent them to Bethlehem. He said, go and look carefully for a child, and when you find him, come tell me, then I will go to worship him too. Ibig sabihin,
si King Herod po, ayaw niya, kasi po, ano siya a jealous king. Ayaw niya may ibang hari maliban sa kanya. At siya po ay nagalit dahil po may mga kwento-kwento na meron pong isang hari na ipapanganak, no? At gusto niya po na patayin yung iniisip niyang papalit sa kanya. Kaya ang sabi niya po sa mga wise men, pag nakita mo, o sige punta na kayo, humayo na kayo. Pag nakita niyo yung baby o yung hari, sabi niya balik kayo para makapag-worship din ako sa kanya. Yun po yung ibig sabihin nun, no? So after the wise men heard the king, they left. And they saw the same star they had seen in the east, and they followed him. And the star went before them until it stopped above the place where the child was. No, they were happy and excited to see the stars. And in verse 11, ang sabi po rito, the wise men came to the house where the child was with his mother, Mary, and they bowed down and worshiped him. And they opened the boxes of gifts they have brought for him, and they gave him treasures of gold, frankincense, and myrrh. But God warned the wise men in a dream not to go back to Herod, so they went home on their own country a different way. Amen. So yun po yung kwento nung travel o yung travel ng po ng mga wise men para makita po ang baby Jesus. No? So, what can we learn, no, from the visit of these wise men? No? Bakit natin dapat pag-usapan to? No? First, no, the wise men didn't quickly forget Christmas. Amen? Nung nakita po nila, siyempre tayo po, no, pag meron po tayong gustong makita, no, mahal natin sa buhay, pagka naghiwalay naman kaagad tayo, hindi naman natin makakalimutan kaagad yung tao, di ba? O kaya kung meron tayong nakasalamuhan na isang tao, hindi naman natin kaagad gustong makalimutan kung sino po yung tao na yun, lalo na kung yung tao na yun ay importante, no? Tandaan po natin na ito pong mga wise men, they have been determined to seek out Christ, no? They came to give their devotion to the baby Jesus. Okay? Gano'n sila ka-excited, no? Distance and time could not stop them. Dangers of robbers and wild animals cannot stop them. The star that might disappear anytime could not stop them. Or yung pong selos ni Herod ay hindi nakapagpigil, na hindi sila napigilan. And even the unbelief of the Jewish leaders, no, could not stop them. They had an amazing faith. Kasi kung wala po silang pananampalataya, hindi po sila susunod sa dream, no, na ipinakita ng Diyos sa kanila. No? At naiiwala po ako ng kanilang pong pagbisita sa ating Panginoong Jesus, ay nagkaroon po sila ng mga magagandang kwentuhan tungkol sa experience. Okay? Kung papansinin po natin sa buhay po natin ngayon, di ba, nanood, ewan ko kung na-experience nyo ito, no? Yung pare-pareho kayong nanood ng sine, halimbawa, ano ba magandang sinehan? Green Bone. Okay, sabay-sabay kayo nanood ng sine, at tuwan-tuwa kayo, lahat naiyak, di ba? Pero paglabas po natin, nagkukwentuhan pa kayo kung ano nangyari. Pero sabay-sabay nyo naman pinanood. Hindi ba? Parang in essence, ganun po yung nangyari sa mga wise men na ito. Yung experience nila, nung nakita po nila si Kristo, hindi po nila makontain sa kanilang mga puso, that while traveling back, no, ay patuloy po nilang sinasariwa yung experience na yon. Halimbawa, nanood po kayo ng magkakaibigan sa basketball game live, no? Pareho naman kayo nandoon. Pagkatapos ng game, pinagkukwentuhan pa rin ninyo. Why? Because of the excitement that you have felt. Kasi napanood nyo ng live yung basketball. And same thing with
Jesus Christ. No, nung nakita po ng mga wise men si Jesus, may kanya-kanya po silang experiences, feelings, no? Kaya po nung sila po ay umuwi, ako naniniwala ko, hindi kaagad nila nakalimutan yung ganong klaseng pakiramdam. Amen? So, marami po silang exchange of experiences and stories and feelings and excitement about their encounter with Christ, no? Pero po sa kasalukuyan, sa panahon po natin ngayon, it's easy to let the light of Christ to be extinguished. No? Nangyayari po ito pag wala po si Kristo sa Pasko. Amen? It's easy to forget Christmas depending on how your experiences on the holiday was. Okay? Kasi po marami po sa ating mga kapatid, no, na hindi po masaya pag Christmas. Alam niyo bakit? Siguro walang funds o pondo sa paghanda o kaya ang mabigat nito yung naiinggit sa iba. O kaya wala kang maibigay na regalo, so ang gagawin mo na lang ay magtatago ka na lang sa bahay. Meron po akong kilalang isang pamilya na para lang sila makatakas sa kanilang mga inaanak, no? And nagbabakasyon sa ibang bansa. Sabi nila, mas maganda raw magbakasyon sa ibang bansa kasi mas matipid daw kaysa mamigay na regalo. So depende po kasi kung paano mo sineselebrate ang Christmas, no? So as we put away Christmas decoration and cleaning up the traces of Christmas, sana let's hold on the memories and feelings of Christmas. No? Sana minsan tingnan po natin yung saya na naibigay ng mga nanalo po tayo sa raffle, ang ganda na nakuha mo sa exchange gift, no? Si Ate Rachel nakakuha ng t-shirt, tapos naka-raffle siya, nakuha rin niya t-shirt. At pag-uwi niya, meron po siyang 2 t-shirt. Pero at least nanalo siya. Amen? Sila Ate Geraldine, oh, grabe, ano, meron na siyang magagandang mga ano. Di ba masarap ikwento sa iba? Amen? Ako po, sa dinami-dami ng aking sinalihang raffle, ni minsan di ako nanalo. Ang masakit pa nun, no, ako pa yung nagregalo ng raffle. Baka magalit sa akin, misis ko eh. Nagagalit na nga. Nung Christmas party po ng Pasig, excited po ako, mananalo ako ng TV. Eh sabi ko, siguro yung favor ng Lord sa akin. No? So talagang alam ko, pagbunot ko kapatid, number 8 pa. Oh, kaswerte. Talagang sabi ko, ako mananalo, ganyan-ganyan. So, hinihintay ko na lang, sabi ko. Eh kasi po doon, pagka nakabunot ka ng number, ililista na kung ano yung nabunot mo. Ito namang pastora natin doon, sinabi sa misis ko, sila lang dalawa, secret daw, kung sino nanalo ng TV. Eh si misis, siyempre, alam niyo na, loyal yan eh. So sinabi niya sa akin, wala excitement ko, ang lungkot ko. Hanggang natapos yung Christmas party namin, walang pag-asa yung TV. Walang pag-asa. Sabi ko, binibiro ko lang sila, sabi ko, nasinira niyo yung aking Christmas party. Kasi alam ko kaagad kung sino yung nanalo at hindi ako nanalo. Amen? Pero sa akin mga kapatid, no, ito yung kwento na na hindi not blaming, pero masaya tamo nakangiti kayo. Buti nga kayo, hindi nyo alam kung sino yung una kaagad. Eh. But still, we see to it, no? Sabi ko kay Pastor Lord Win, lahat tayo mananalo. Pero mga kapatid, come to think of it, no? At Christmas time, everybody wins. Dahil kay Kristo, lahat po tayo nanalo. Amen? So, dapat po tayo, no, dapat po tayo, huwag nating basta-basta kalimutan yung mga nangyari po sa atin ngayon. Kasi meron po tayong learning na pwedeng makuha. Pangalawa po, no?
Jesus remained in their minds and heart. Okay? Jesus remained in their mind and heart. And so are we, mga kapatid. No? Hindi yung pagkatapos po ng Pasko, wala na uli. Di na uli a-attend, o kaya hindi na uli active. No? Dapat po mas maging active po tayo sapagkat we experience the presence of Christ in Christmas. Amen? So after the wise man left the baby Jesus that night, no, we can be sure that they didn't put their Christmas experiences away the next day, no, and move on about in their lives. Sabi ko po sa inyo kanina, there is so much na pwede po natin na pwede po nila pagkwentuhan pagkatapos po ng visit po nila kay Jesus. First, they still have a very long journey, no? At in fact, yung pauwi nila ay mas mahaba pa kaysa sa pagpunta po nila para ma-meet po si Jesus. Bakit? Kasi po hindi na sa magitan po ng panaginip, sinabi po ng Panginoon sa kanila, huwag kayong babalik kay King Herod. Pumunta kayo sa ibang daan, no? Sapagkat may masamang balak si King Herod. So ibig sabihin mga kapatid, kung hindi nila dadaanan yung pinagdaanan nila nung una, mas mahaba po yung kanilang iikutan. No, mas mahaba po yung kanilang iikutan. Their trip, no, was 1.5 month long minimum if they travel 8 hours a day. Okay? And very likely, it took them 2 months or more to get back home because they had to go through rivers, mountains, and valleys. Okay? So they have so much time recalling their experiences of the journey and their encounter with Jesus Christ. Di ba, karaniwan po na nangyayari po sa atin, marami po tayong complain pagka nagta-travel. Meron po tayong pinupuntahan. Pero pag nandun na po tayo, lahat po nawawala eh. Okay? Dito po sa CCOF, dapat masanay na po kayo. Pag meron pong worker nagsabi sa inyo, o nagtanong kayo, saan ba yung bahay ni Sister Rachel? At sinabi niya, malapit lang, no? Huwag niyong panghawakan yun. Minsan ang lapit nung sinasabi, ang layo, no? Doon po sa Pasig, no? Ako po laging matanong pagka nagbibisita po kami ng mga member. Sasabihin po namin, saan ba, ano niya? Malapit lang. So lalakarin po namin. Kapag 30 minutes na, hindi pa kami nakakarating. Tapos sasabihin ng kapatiran, malapit na. Malapit na. Pagkatapos, ang layo pa rin. No? Pero nagtatawa na lang kami, pero pagdating nung puro sa bahay, masarap yung experience kasi nakapunta kami, pero pagbalik po namin, napakabilis lang ng pag-uwi. Nagagrab kami. Nagagrab kami. Right? So, ganun po yung nangyayari. No? Dito po, mga kapatid, sa biyahe po nila, wala naman sila ginagawa. Nakasakay lang po sila sa, camel. At siyempre, di naman pwedeng magbilang ka ng mga bato o kaya mga puno. So, anong ginagawa nila? They are exchanging stories of their experiences of meeting the King of Kings and the Lord of Lords. No, same thing with us, mga kapatid. No? We have many things to tell, no? Stories to somebody sapagkat meron po tayong experiences sa Christian life po natin. No, huwag po natin sayangin yung mga nangyari noong nakaraan sapagkat meron pong mga tao na nangangailangan nito sapagkat dadaan din po sila sa ganong sitwasyon. Amen? So, when they got home, kailangan pa po nilang mag-explain, no? Sapagkat yung mga taong iniwan po nila, ang iniisip po nila, na parang nasisiraan na sila ng mga ulo, sapagkat iniwan po nila lahat para lang sumunod sa bituin, sa star. Okay? And definitely, some of their family also disagreed, no, sa decision nilang puntahan si Jesus. That journey was almost as crazy to the people of their generation at ganoon din po sa atin. No? Parang yung journey po natin sa Panginoon, minsan hindi maintindihan ng ibang tao.
No? Bakit ka pa nag-Christian? Okay ka naman. Bakit kailangan mong maglingkod sa Panginoon? Pwede ka naman magsimba lang, maging good title. Bakit kailangan pang ibigay yung oras mo sa Kanya? Kasi hindi nila naintindihan ang buhay na kasama si Kristo. Amen? Kahit na marami tayong pwedeng i-explain sa kanila, no? Dapat natin ma-realize na lahat po ito nangyayari kasi inalaw po na ito ng Panginoon sa ating buhay. They had a lot of apology work to do, but there were at least 3 confirmation that they are on track with God. No? Ano po yung confirmation kung bakit totoo? Ba't kailangan nilang hanapin ang hari ng mga hari na ipapanganak? Ano yung confirmation dito? Number 1 is the scripture. Pangalawa, yung star na mag-guide sa kanila. At pangatlo, yung dream o yung pangitain na ipinakita ng Panginoon sa kanila. Ganun din po tayo mga kapatid in our journey in life. No? Meron pong mga truths. No? Sabi ng ibang tao sa labas, ang mga mananampalataya daw ay mga baliw. Minsan iiyak, minsan tatawa. Kasi hindi nila naintindihan yung joy. The joy of Jesus. Amen? So, ano yung confirmation natin as we walk on this earth, sa journey po natin? The scripture, no? The star, which is Jesus Christ, and doon po sa plano ng Panginoon sa ating buhay. Pangatlo po, they continued their worship even after their encounter with Jesus. Okay? Siguro nung nakita po nila ang ating Panginoong Hesus, mas lumalim yung kanilang pananampalataya. Kasi madaling basahin yung prediction sa Bible, pero mahirap paniwalaan kung mangyayari ito. Tama? At medyo mahirap pang paniwalaan na meron ng star na mag-guide sa kanila, pero mahirap yung suungin yung journey na yon para makita yung ating Panginoon. Pero higit na confirmation sa kanila, yung mga panaginip na ibinigay sa kanila para sa encounter nila sa ating Panginoon. This man had gone on this trip because of the revelation of God. They had been in prayer when God had revealed to them that the appearance of the new star was a sign that the king has been born. No? So, ang gusto ng Panginoon sa kanila ay pumunta at makita si Jesus to honor Him with gifts. Not just any gift, but a gift fit for royalty. A gift fit for kings. No? At naniniwala po ako na ang pagbisita po ng mga wise men sa Bethlehem was the greatest moment of their lives. Just imagine lang mga kapatid, no? Sa buhay po natin ngayon, yung may tatawag sa iyo, sasabihin sa iyo, gusto kang makita ni President Marcos. Halimbawa lang, gaano ka ka-excited? Aba, presidente yun ng Pilipinas. Pinakamataas sa bansa. Di ba it is an honor? Amen? Kapatid, when we go to the church, when we worship the Lord, our God, in the church, no? You are meeting the King of Kings and the Lord of Lords. Dapat ganun po tayo ka-excited when we go to the house of God. Kasi hindi lang po hari, kundi hari ng mga hari, at manliligtas po natin. Kapatid, hindi natin mararamdaman yung excitement na yon kung hindi natin tatanggapin yung presensya ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? When I first received Christ, no, as Lord and Savior, mga kapatid, yung adrenaline ko, yung excitement ko, mga kapatid, no, may kapansanan ako, pero I was able to jump as high as I can because I felt the presence of God. I felt the King of Kings, no, na dumadaloy po sa aking puso. Yung tinatawag na born again experience, ang sarap ng pakiramdam na hindi ka na nag-iisa sa buhay mo kasi kasama mo si Kristo. Amen? Yung pakiramdam na hindi ka na mag-aalala kasi hindi ka na magkukulang sapagkat ang Diyos mo ay provider mo. Yung hindi ka na matatakot kahit may karamdaman ka kasi alam mo na meron ka kasama manggagamot.
Amen? Yun po yung dapat na excitement at karapat dapat lamang na tayo po ay magpatuloy sa pagsamba sa Panginoon. Hindi lang itong level na ito na meron po tayo, kung hindi level up. No, why? Kasi we felt the presence of God. Amen? Yung ang dami-daming aplikante at magagaling pa, ang lalaki ng mga resumes nilang kakapal. Pero ikaw ang tinanggap. Kahit isang page lang ang resume mo, di ba sarap ng pakiramdam? No? Parang favored. No? Karapat dapat lamang na mas higit pa natin i-worship ang Panginoon dahil prinomote tayo. No? Yun ang ano, yung experiences po ng mga wise men, no? Yung makaharap yung sinasamba nila at higit pa nilang sambahin ito kasi nasa harap nila. Amen? Hindi po dahil sa pagod sila sa biyahe, kung hindi yung excitement. Alam niyo po, nung kami po ay nagbakasyon, no? Nagpunta po kami ng Japan 3 weeks ago. Yung haba po ng nilakad po nila, grabe. Ako po, hindi ako naglalakad eh. Naka-wheelchair po ako pa nagbabiyahe. Pero, hindi namin alam kung gaano kalayo. Kasi basta sabi ni Kevin, nung anak ko, 20 minutes maglalakad tayo. Eh doon, 20 minutes, hindi po ganong kahabaan kasi wala naman pong traffic, maayos ang klima, everything. Pero yung 20 minutes na yung mga kapatid, no, malayo pala yun, kilometro pala yun. Pero it is nothing compared pag nakapunta ka na sa gusto mong puntahan. Tayo po, ganun din sa buhay. No? Mahirap dito po sa lupa, mahirap. Sabi nga sa Bible, in this life, you will have many trouble. Pero yung pupuntahan mo is the answer. Sabi niya, I have overcome the world. Amen? I have overcome the world. So we should not quickly dismiss Christmas from our mind, and it should not be just one holiday in our calendar. It should be a constant living in our hearts. Dapat po, sabi nga sa isang kanta, sana araw-araw Pasko. Sino yung gusto ng ganun? Araw-araw Pasko. Kung gusto mo araw-araw Pasko, mga kapatid, posible po yun. Isa pamuhay po natin. No? Wag lang po kayo mag-greet ng Merry Christmas. Isa pamuhay nyo lang. Amen? Ang sabi po ni Charles Dickens, isa pong author, sabi po niya, we should be thanking God 365 days a year, not just one. Ulitin ko po, no? We should be thanking God 365 days a year, not just one day a year. No? Ang Panginoon po, araw-araw po, there's a gift na binibigay sa atin ng Panginoon. Di ba gift symbolizing Christmas? Ang Panginoon po, every day, God is giving you gifts. Hindi lang po tayo aware. Minsan, a gift of health, gift of joy, no? Gift of people, material things, everything. Maraming binibigay ang Panginoon ng gift. So, material naman yan o hindi, dapat araw-araw po, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Yung kumakain ka 3 beses sa isang araw, is already a gift. So, thank you, Lord. No? Ano ginagawa ng ibang tao? Bago kumain, hindi nagpipray. Pinipicturean muna. Hello? No? At nangiinggit pa, pinapos. No? So, dapat ang gawin daw po natin bilang mananampalataya, magpasalamat muna. Naalala niyo yung mga post sa Facebook, no? Kumain na, hinahatak pa yung pansit. Pray muna tayo. Minsan may katotohanan yun, mga kapatid, no? Dapat, we acknowledge muna natin that without God, no, we will not experience this. We will not have this. Okay? In celebrating Jesus, no, it should not be all on Christmas Day only. Dapat po, every day of the year. No? You praise God. No? Dapat po, pagkagising po natin, wag po munang cellphone. Nung Thursday, na-share ko po sa kanila kung ano po ang nilalagay po natin
sa harapan ng Diyos, no, nangyayari, ito po yung nagiging idol natin. Pagbukas ng mata natin, una kagad, kakapain. Uy, self. Tingin muna kung sino yung nag-like, sino yung nag-post, etc., etc. Why not thank God first? Amen? Meron po ako nakasama noon na isang kapatiran, pastor na po siya ngayon. Nagkasama po kami sa isang seminar, overnight po yun. Alam niyo po, nabigla po kami kasi pagdating ng mga 5 o'clock, ang ingay. Ang ingay po ng room namin kasi magkakasama kami. At nakita po namin, nagpe-pray lahat. No? Sabi ko, I pray na maski sa bahay nila, ganun din. Pero there is this one friend na nakasama po namin. Paggising niya, sabi niya, Hallelujah! Oh, nagising, oh. Kaya pagising niyo, ganun po yung nangyari, mga kapatid. No? In-acknowledge niya kaagad yung goodness ng Lord sa buhay niya. Okay? At bago niya hinanap yung kanyang cellphone. Amen. So, siguro magandang gift po natin yan sa Panginoon. At magandang i-carry over natin sa 2025. Na everyday, pagkagising nyo, no, ang unang-una nyong gawin ay pasalamatan ng Diyos sa kaloob ng buhay. Kasi hindi lahat nagigising. O hindi lahat, pagising mo, solve ang problema mo. Kung ano yung ikinatulog mo nung nakaraang gabi, pagising mo, yun din ang sitwasyon mo. Pero kung gusto mong baguhin ang buhay mo, no, kinabukasan, sa gabi pa lang, magtiwala ka na kay Jesus, na babaguhin niya lahat ito bukas. Amen? Pastor, posible ba yun? Yes. Sabi sa Bible, all things are possible if you believe. All things are possible. No? Dapat ang Diyos ay number 1 lagi sa buhay po natin. Lord, take control. Take control sa buhay namin. Pero pong 3 bagay na gusto kong matutunan natin at panghawakan po natin after Christmas. No? Number 1, the safest place to be is where God will lead you. The safest place to be is where God lead you. Tandaan po natin, ang mga wise men, they followed the star, guided, no, ng ating Panginoon, and it led them to the Christ child. No? The wise man followed God's instruction in a dream para makatakas po sila kay Herod. Okay? So, kung saang lugar, no, na pinaka-safe ang isang mananampalataya, ito po yung landasin na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Okay? The safest place to be is in the center of God's will. Lord, ano ba yung gagawin ko? Lord, ano ba yung plano mo? Lord, ano ba? Susunod po ako. Amen? Ang unang-unang gagawin po natin sa 2025 is ipagkatiwala sa Panginoon lahat ng plano natin sa 2025. Amen? Ipagkatiwala natin sa Panginoon yung buhay natin. Sapagkat God knows the future. Amen? Nandun na siya eh. Tayo lalakbay pa lang. Amen? The safest place you can be is in the center of God's will. Whatever path you take in life after Christmas, magtiwala po tayo sa Panginoon sapagkat alam niya kung saan niya tayo dadalhin. Pangalawa, Christians are not exempted from problems. Lahat po tayo magkakaproblema. Even pastors. Kahit iniisip nyo, kala nyo yung mga pastor, iniingatan ng Panginoon na hindi na magkaproblema. Hindi, mga kapatid. Lahat po tayo, pare-pareho po tayo. God is not a respecter of person. Lahat po tayo dadaan at dadaan sa pagsubok. Ang tanong lang dito, how you take your trials, your problems. No? Is it, ito ba'y hindi maganda o challenge? Amen? Tandaan po natin mga kapatid, ang ibon daw, lumilipad daw po yan ng pasalungat sa hangin.
Hindi po yan lumilipad ng paayon sa hangin. Okay? Yung hangin ay nagre-represent ng mga problema, karamdaman, etc. sa buhay ng isang mananampalataya. At hindi ka, ang hangin daw po, habang bumibilis po yan, at, sinasalungat ng agila, ang agila po, may kakayahan pong tumaas. Dahil po doon sa hangin na yon. Ganon din po ang buhay po natin mga kapatid. No? Hindi po tayo exempted sa problema. Kahit na iwasan at iwasan mo yan, darating at darating sa iyo yan. Kasi kung iiwasan mo yan mga kapatid, kahit saan ka magpunta, o kahit sa ibang simbahan ka magpunta, mai-experience mo pa rin yan at hindi mo pa rin yan mapagtatagumpayan. Pero pag sinuong mo yan, nilabanan mo yan, hinarap mo yan mga kapatid, at napagtagumpayan mo, no? Hindi na magtatagumpay sa iyo yan ever. Amen? Bakit? Kasi napagtagumpayan mo na eh. No? At yung katagumpayan na yon na nagagaling sa Panginoon, yan ang magiging paraan mo para matulungan yung ibang tao. Amen? So, maganda po, nasa 2025, ay nasa sentro po tayo ng kalooban ng ating Panginoon. And dahil doon, kahit na po dumadaan po tayo sa mga problema, tayo po ay magtatagumpay. And lastly, dapat maintindihan po natin that God is in control of everything. Okay? Nagkaroon man po tayo ng hindi magandang sitwasyon sa buhay po natin. Tandaan po natin, inallow ni Lord yan. No? Inallow ni Lord with a purpose. Amen? At hindi mo ito kailangang iwasan sapagkat inallow ni Lord ito para may mangyari sa buhay po natin. Amen? So dito po ako magtatapos mga kapatid. No? We can take the spirit of Christmas and the experiences of Christmas with us into the new year. If you want your life to be better, sa susunod na taon, no, keep Christ as the object of your devotion. Focus tayo, mga kapatid. No? God is the same yesterday, today, and tomorrow. Focus lang tayo sa Panginoon, the author and the perfecter of our faith. No? Christmas can inspire you to take a new direction. No? Its love can live in our lives and we can share it. Its hope can hold us up and give us patience. Its joy can fill our hearts and overflow into all our relationship. Its peace can calm our troubled spirit and keep us calm within, and its light can brighten our path and help us find our way. Tatapusin ko po yung message ito with a story. Meron po isang pastor na bumisita po sa isang mag-asawa na miyembro po ng kanilang simbahan. At ito po ay sa buwan ng March, no? March. So it was early March, no? At habang siya po ay nakaupo at kinakausap niya po sila, napansin niya na meron pong isang piraso na Christmas decoration hanging on the wall of their house. No, meron pong isang Christmas decor na nakasabit, isang piraso lang, no? At nakita po ng mag-asawang ito yung pastor na tinitignan ito. Kaya sinabi po ng mag-asawa, no, hindi namin nakalimutan na alisin iyan. Sapagkat bawat taon, kapag nililigpit namin ang aming mga decoration, pumipili kami ng isang pirasong decor at isinasabit ito on the purpose of reminding us that Christmas is not just one day. Na ang Pasko ay hindi lamang isang araw or one season. Para sa amin, ang Christmas ay buong buhay. It is a lifetime. An ornament, that ornament is a reminder that Jesus walked with me every day. Kapatid, that is a reality. Ang Diyos, lumalakad sa iyo araw-araw.
No? Magandang reminder yan na kahit na tapos na yung Pasko, magbabagong taon na, maalala natin ang Panginoon, hindi siya nagkulang ng 2024. Hindi siya nagkamali sa atin. At lagi siyang nasa sa atin habang panahon. Sa oras na ito, tapusin po natin yung service sa isang banal na communion. Katulad po ng sinabi ko po sa inyo noong una, isa sa pinamagandang handog ay yung pagpapatawad. At ngayon naman po mga kapatid, no, kailangan ng ating Panginoon, bago po matapos yung taon na ito, na malinis po yung ating puso at yung ating mga espiritu. Kaya sa oras na ito, as we partake sa elementong ito, ay pagbulay-bulayan po natin ang ating buhay. No, kabuuan ng ating buhay. Ano yung mga kasalanan na nagawa po natin sa Diyos, sa ibang tao, no? At ito po ay ihingi po natin ng tawad sa Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng ating Panginoon. If we confess our sin, God is faithful and just. Pastor, hindi ako karapat-dapat. Mga kapatid, lahat po tayo hindi karapat-dapat na mag-partake ng elementong ito. Ang dami natin pagkukulang, ang dami natin pagkakamali, ang dami natin pagkakasala. Pero dahil si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ginawa kanyang karapat-dapat na mag-partake ng elementong ito. No? Hayaan natin ang Panginoon maglinis sa atin. At kung sa pakiramdam mo ay magiging dahilan ito para mapalapit ka sa Panginoon, then partake this element. Sige po, ipasa po natin ang elemento. Sige po, let's pray and let us ask forgiveness from the Lord. As a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But for the far side of the castle, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of life.
pong lahat ay tumayo. glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang sabi ng salita ng Panginoon, do this in remembrance of me. Meaning, mga kapatid, no, Jesus Christ is not just on Christmas, kundi every day of our life. No? I pray and I hope na we ask forgiveness, no? Kasi po, pagka sabi sa Bible, kung ginagawa natin ito ng mali, tayo po ay nagkakasala sa kanyang katawan at dugo. Sa oras na ito, alalahanin po natin ng Panginoon ay buhay, mananatili, muling darating upang kunin tayo. Hallelujah. Taas po natin ang tinapay, simbolo ng kanyang katawan. Sabay-sabay po natin kainin. Itaas po natin ang saro, simbolo ng kanyang banal na dugo. Sabay-sabay po natin inumin. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you for the cross. Hallelujah. Thank you, Lord God. We worship you, Father God. We magnify you, Lord God. Patuloy po kaming magmamahalan, Panginoon. Patuloy po kaming maglilingkod. Patuloy po kaming isasamba, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, O God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay and receive the blessings of the Lord. Lord, salamat po sa 2024 at maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng gagawin mo sa 2025, O God. Nawa, Panginoon, na naramdaman ng bawat isa ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapala, Panginoon, at patuloy ka namin ipapahayag, Panginoon, at patuloy ka namin itataas sa aming buhay, Father God. Lord, lalabas po kami sa tahanan mo, pinagpala, bless na bless, O God, at babalik po kami, Panginoon, nang may dahilan para magpuri at magpasalamat sa iyo. Sa iyo ang papuri at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen, amen. God bless you po. Happy New Year.